One, two, three. Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to do some thinking. I want you to recall the words spoken in the past with the holy prophets and the command given by our Lord and Savior to your apostles. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come. Here is the coming he promised. Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. But they forget that long ago, by God's word, the heavens came into being, and the earth was formed out of water and by water. By these waters, also the word of that time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. But do not forget this one thing, dear friends, with the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is you, not wanting anyone to perish, but everyone to repentance. Praise God. Napakaganda na salita ng Lord tayo. Ama namin Diyos, salamat po dahil alam namin nakasama ka namin sa araw na ito, sa oras ko, Panginoon. At Ikaw ang siyang kumikilos, Ikaw ang naghahanda sa aming puso't isipan, maging Lord God sa aming pandinig. Alam namin, Panginoon, na may inihanda ka, Lord God, na dakilang bagay. Tulungan niyo po kami na makapagpapos sa pakikinig sa iyong salita at ano bang gagawin ng kalaban na panggulo sa amin. In the name of Jesus, ay aming minabaksin. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin, Lord God, ng puso, Lord God, at isipan na handang tumanggap at magpakalaga sa iyong salita sa umagang ito. Banal na Espiritu Santo, bastasan niyo po ang iyong lingkod. Mahayag namin katotohanan at pag-ibig ang iyong salita. Maraming salamat po sa iyong papulit parangal. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Sige po, mahawa po na po ang bawat isa. Kung inyo pong matatandaan, last week, ang ating pinag-aralan ay kung paano tayo magiging aware. Yan, sa mga false teachers. Amen po ba? Pinag-aralan natin kung ano ang karakter nila at pinag-aralan din natin kung ano ang kanilang kahihinatnan. Amen po ba? So ngayon naman ay tayo ay tatagpo na sa chapter 3 ng 2 Peter. At kung paano tayo ay pinaalalahanan last week about sa false teachers, ngayong umaga naman ay papaalalahanan tayo kung kanino ba dapat tayo makikinig. Amen po ba? Sabi nga no, minsan akala natin ang mga false teachers lang ang nagdadala sa atin o mga magdala sa atin sa likong daan. Pero actually, pwede yan ay yung mga taong nakilala mo. Mga tao na tawag doon, iba ang pananaw nila sa buhay dito sa mundo at iba ang pananaw nila pagdating sa Diyos at sa gustong gawin ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang ating pamagat sa umagang ito ay pinamagatan kong yan. Baba. 1, 2, 3. Be wise of whom to listen. Ayan, tayo ay maging matalino kung kanino tayo dapat makikinig. Amen po ba? Sabi nga po, no, alam ko na ang bawat sa atin dito ay talagang mapili. Ayan, sabi nga po, mapili. Mapili tayo sa mga pinapakinggan natin. At mahalaga naman po yun. Dahil kung hindi ka mapili sa papakinggan mo, ay hindi mo mababantayan kung ano yung papasok sa isipan mo. Amen? Sabi nga, no, kung ano yung papasok sa isipan mo, pag yan ay tawagan na mo, ayan ay talagang bakit? Kasi kung ano ang amen po ba? Kaya napakahalaga, tawag doon na tayo ang mga papakinggan. Okay? Yan. So hindi ko napakahaba ng introduction. Pero let me start. Yan. Sabi nga no, isa sa wonderful, yan, sa wonderful promise na antay ay ang muling pagbabalik ng Panginoon. Do you agree? Amen. Sabi nga, no, alam ko na ituro ko na ito na ang bawat Kristiyano dapat pinasasabikan at pinananabikan natin ang muling pagbabalik ng Panginoon.
Amen. Kasi kung ayaw mong bumalik ang Panginoon, ibig sabihin, mahal mo. Amen po ba? At itong bagay na to, ang isang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito ang nagbibigay ng pag-asa. Kasi gawa gagawin niya kung ano ang sinabi niya. Sabi nga po, no, pag sinabi na God will return para tayo ay kumain, ito ay hindi lang ito basta sinabi ng prophets, kundi mismo ang ating Panginoon siya ang nagbanggit. Na siya ay magbabalik at kukunin niya. At nangyari pa nga po, dahil sa kanyang ascension, ang mismong mga anghel, sila din nagbanggit na kung paano siya umakyat sa langit, ganoon din siya makikita nyo bababa at kukunin. Ang sabihin, kapag narinig mo ang muling pagbabalik ng Panginoon, sabi mo nga sa katabi mo, manabik ka. Manabik ka. Yan. Wala sana sa atin yung natatakot. Kasi, alam nyo kapag natatakot kasi baka mahuli ako. Mahirap po yun, ano? Pero tandaan natin na ang pagbabalik ng Panginoon, ito yung tinatawag natin na living hope. Amen po ba? Ito ang isa sa atin. Kasi dito sa mundo, ang dami natin nararanasang hirap. Just say amen. Amen. Ang daming problema. Amen. Tayo tinutulungan ng Diyos. Alam natin na tayo ay sinusustain ng Lord. Pero, alam mo yun, yung word na kapag bumalik ang Panginoon, we will be with Him forever. Amen. Diba, ang sarap sa pakiramdam. Ikaw nga, pag uuwi ka makasama mo yung mahal mo sa buhay, sarap sa pakiramdam. Kahit may problema, kahit mayroong konting pagtatalo-talo, pero how much more pag ang makakasama mo forever. Ang sinabi doon, no more tears. Wala nang sakit. Amen po ba? Ang lahat ay pawang masaya. Amen po ba? Kaya ganoon natin kinasasabihan na makasama muli ang Panginoon. Pero, dito ngayon sa ating pag-aaralan, ditong paalala si Peter. Yan. Si Apostle Peter, meron siyang paalala. Bakit? Kasi merong mga tao sa paligid natin na tinatawag silang mga scoffers. Yan, mga sa Tagalog, nanunuya. Yan, sino rito yung natuya na? Yung may ginawa ka, inasal ka pa. May katotohanan ka, maganda kang ginagawa, tinutuya ka pa. Amen po ba? So mamaya pag-uusapan natin yan. Sabi nga po, no, pinaalalahanan ni Apostle Peter ang mga unang mananampalataya sa bagay na hindi sila dapat makinig sa mga scoffers. Kasi dapat meron silang tinututukan na pinapakinggan. Amen po ba? So kung ready na po ang bawat isa, ayun po ang ating pag-aaralan ngayon. Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang hindi na sa pagbabalik ng Panginoon. O sabihin natin ayaw paniwalaan ang pagbabalik ng Panginoon. At marami pa nga Alam nyo, may share ko lang, meron akong paborito na tawag doon na worship leader, taga Hilson siya. Hindi ko yung pangalan. Siya ay talagang nung kabataan ko, isa siya sa mga naging tawag doon, nag-inspire sa akin para tumugtog, para maging tawag doon, maging part ng worship team. At yung mga kanta niya, talagang nabibless ako. Pero alam niyo, dumating sa punto na binitawan niya yung pananampalataya niya. Bakit? Kasi from Hillsong, napunta siya sa New York. So alam naman natin, iba ang buhay sa New York City. Kahit di pa ako nakapunta doon. Narinig ko lang. Ayan. Sinabi niya doon, nung nandun na siya, sigasig siya. Kasi pinadala siya doon para simulan ang isang gawain sa Hillsong. Pero napapakita niya sa paligid niya, sabi niya, parang walang pagbabago. Pinupush niya ang gospel, pero sa buhay ng tao, mas marami pa rin masama. Sabi niya, pinupush niya ang gospel, pero kung sino pa yung gumagawa ng tama, parang yun pa yung nagalaw. So, dumating siya sa punto na binitawan niya yung pananampalataya niya. Kasi ang dami niya narinig sa paligid na, walang kwenta yung ginagawa mo, hindi naman lang totoo ang Biblia. Hindi naman totoo na tawag sa na pinagpapala kayo. Kaya, to the point na nakikinig siya sa mga bagay na yun, nagkamak siya sa isang idea na, oo nga.
wala nga talaga siguro Diyos. Sabi niya, totoo naman, mula pa dati sinabi na babalik ang Diyos, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Sa Old Testament pa lang sinabi na Diyos, wala Diyos tayo hanggang dumating ang New Testament, pero hanggang ngayon wala pa rin. Sabi niya, bakit gano'n na nangyayari? Kung sino yung magawa ng nararapat sa harapan ng Diyos, gano'n pa rin. Sunod niya ang sarili niya ng mga pinabanggit ng ibang tao, pero may nakalimutan sa isang bagay na dapat pakinggan niya. Kaya ngayon, dumating siya sa punto na sinabi niya, binitawan niya ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, it is my prayer ngayong umaga na hindi tayo umabot sa punto na yun. Amen po ba? At ngayon yung pag-aaralan natin, yan, meron tayong ilang puntos. Yan. Sasabihin ko na kung ilang puntos para walang nagugulat. Kasi nung last daw, may kakaalap at 3 lang. Apat pala. 4 yung puntos natin ngayon. Pero hindi naman gano'n. I pray na hindi nyo mapansin yung haba. Ayan, kundi mapansin nyo at makuha nyo yung mensahe. Amen po ba? Ayan, kasi pag nagkwentuhan nga tayo, ayaw natin magtuwahi-walay eh. Pero, this morning, pag-usapan natin kung ano nga ba nasabi ng Apostle Peter na dapat maging mahina tayo sa papakinggan natin. Amen po? So, if you're ready, so let's proceed. So, ngayong umaga, no, sabi nga dyan, be wise to whom we will listen. So, unang bagay po na sinasabi ni Apostle Peter, kung meron mga scoffers, ito ang dapat mong gawin. Alalahanin mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? So sa song leader na yun, isa sa tingin ko, o sigurado ko na hindi niya napalitan, ay ang salita ng Diyos. Sino sa atin dito, kapag ikaw ay may nararanasang problema at hindi ka nagbabasa ng salita ng Lord, makakalimutan mo na tapat ng Diyos. Makakalimutan mo na pinagpala ka ng Diyos at nung mga nakaraang nangyari, gumawa ang Diyos ng paraan. Di ba pag hindi ka bumalik sa salita ng Diyos, nadadala ka ng mundo? Amen po ba? Kahit sino na Kristiyano, kapag hindi ka bumabalik sa salita ng Diyos, ang mundo matindi kang mahahatak. Wala mo sasabihin, hindi mo sabihin ng pastor ako, bishop ako, general superintendent ako, o sabihin mo, ako Kristiyano. Pero pag hindi ka bumabalik sa salita ng Lord, sasabihin ko sa'yo, yari ka. Amen. At yayariin ka ng mundo. Amen po ba? Kaya ngayon si Apostle Peter talagang matindi niyang pagpapaalala sa mga unang mananampalataya. At alam ko, ito ay niloob ng Diyos na maisulat dahil kailangan natin marinig ngayong umaga. Amen. Amen po. Sa dami ng nakakilala mo dyan, sinabi sa'yo, church na yan. Bibigay ka pa ng tithes dyan. Sayang ang oras mo dyan, pumupunta ka dyan. Eh kung tinatrabaho mo na lang yan, linggo, maraming kita. Diba? Ang daming ini-input sa atin ng mundo na parang sinasabi nila, sayang yung oras mo, walang nangyayari dyan. Amen po ba? Pero kung babalik ka sa salita ng Diyos, malalaman mo, hindi sayang kapatid na nandito ka ngayon. Amen. Bakit? Kasi kasama mo ngayon kung sino yung nagbibigay ng pagpapahal. Amen po ba? So, sa simula dyan sinabi niya, Peter begins by saying, he is writing po, ano daw? Stir up. Pag sinabing stir up, talagang buhayin. Yun talagang ipaalala sa kanila. Kaya sinabi stir up, no? Sincere mind by way of reminder. Talagang si Apostle Peter, ayaw niya na sila ay makalimot o sila ay maging pabaya. Kasi nga, di ba, nabanggit natin, napag-aralan natin na nung sinulat ng Apostle Peter ko, malapit na siyang patulan ng kamatayan. Kaya sabi niya, kahit ako'y malapit ng mamatay, papaalalahanan ko kayo. At sabi niya, I will make sure na kahit ako'y patay na, kayo ay napapaalalahanan pa rin. Bakit? Kasi yun yung kailangan ng bawat Kristiyano. Paalala. Kasi nga daw, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Because we tend to forget. Amen po ba? Kaya kailangan natin ng constant reminder. And God's Word is the best pagdating sa pagpapaalala sa atin tungkol sa ating Diyos. Amen po ba?
Kaya kung ano man ang nadadanas mo, ano man ang hinaharap mo ngayon, huwag kang makinig kung sino yung nasa paligid mo na nagtutulak sa'yo na sinasabing walang Diyos. Oo, may Diyos, pero hindi ka mahal ng Diyos. Pinababayaan ka ng Diyos. Amen? Bumalik ka doon sa katotohanan. Sa panag-remind sa'yo ay talagang walang supply. Amen po ba? Kaya nga sige, ilabas natin yung mga puntos natin. Sabi niya, ano? We live in a world full of distractions. Talaga naman, ang daming distractions ngayon. At ano yung number 1? Letter C. Cellphone. Ayan, actually yun na ngayon talaga, no? Sabi, we live in a world full of distractions na puno-puno rin ng doubts. Amen? At puno-puno rin ng misinformation. Kaya nga po, sinabi niyan, the antidote to discouragement, ang gamot daw po para sa discouragement, ano daw po? Remembering what God has already said. Kailangan alalahanin mo lagi kung ano ang sinabi na ng Diyos. Hindi sinabi sasabihin, ano? Kundi, sinabi na ng Diyos. At sabi nga, no, ang ating Diyos, una siya ay nagpahayag ng kanyang tawag doon, ng kanyang salita sa mga propeta. Sa natin mabasa yan? Sa Old Testament. At mismo ang Panginoong Jesus nung siya ay nandito. Amen? Siya mismo ay nagbanggit. At nung ang ating Panginoong Jesus ay bumalik na sa langit, ito naman ngayon ay through apostles. And so on and so forth. At maging tayo ngayon, actually tayo ay bearer ng gospel. Amen po ba? Pero napakahalaga na ang mga tao ay nakikinig sa salita ng Diyos. Bumabalik sa salita ng Diyos. Inaalala ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi napakaraming kasinungalingan sa kapaligiran. Napakaraming pwedeng humatak sa iyo ng mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Isang halimbawa lang naman ng kapatid. Kung binigyan ka ng ginto, ayan, sino rito yung gusto ng ginto? Anong klase ginto? Ginto, halimbawa, necklace. Diba? Kapag ikaw ba ay binigyan yan, ilalapag mo lang ba yan dyan? At aalis ka. Ano gagawin mo? Ingatan, pakakatago mo. Amen po ba? Ganun mo tratuhin ang salita ng Diyos. Hindi mo basta iiwan lang dahil sa ibang bagay. Hindi mo basta papabayaan lang dahil sa anumang mangyari sa buhay. Kundi, anuman ang dinadaanan mo, bit-bit mo ang salita ng Diyos. Pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos. At pinapanampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Para hindi ka madadala ng kung sino-sino at nung kung ano nila. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga po sinabi, our faith is anchored. Pag sinabing anchored, talagang sino nakakita na nung binababa sa bangko? Sa barko. Di ba yung angkla? Pag ayan ay bumaba na sa pinakababa ng sa lupa o sa buhangin, ang barko, alam niyo ba kahit gano'ng kalakas ang alon ng dagat, imuhabol siya. Gagano lang yan. Pero andyan pa rin yan. Amen? Pero kapag ang barko hindi naka-anchor sa baba, pag tumakas ang alon, kung saan na yung dadalhin. Amen? Tayo mga Kristiyano, dapat anchored ang buhay natin sa salita ng Diyos at sa kanyang mga promises. Para anuman ang dumating na alon ng buhay, nananatili ka. Sabi mo nga, nananatili. Nananatili. Sino gusto kumanta? Nananatili. Kaya pag kinanta nyo yun, dapat talagang Lord, nananatili ako sa iyo. Nananatili ako sa salita mo. Kasi alam ko, ito lang yung lugar na dapat kalagyan ko. Hindi sa ibang lugar. Amen po. So, not in the changing voices, paiba-iba ang sinasabi ng mundo. Maniwala ka dito, maniwala ka doon, huwag ka maniwala dito. Mismo ang mundo hindi konsistente. Amen? Pero ang salita ng Diyos, ang consistent. Isa nga sa of faith, sinasabi natin na ang scripture ay inerrant, infallible. Walang lugar sa kanya ang mali, at siya ay lahat tama. Amen po ba? Kaya, piliin mo ang tama. Piliin mo ang free of error. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Amen. So,
Basahin natin yung sa baba. 1, 2, 3. Spend daily time in the Word to refresh your home. If we neglect the Scriptures, the noise of the world will drown out the truth. Yun eh. Kaya dapat talaga meron tayong time sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi sa tuwing nababasa mo yan, mas lalong lumalakas ang pag-asa. Mas lalong lumalakas ang pananampalataya. Amen po ba? Pero kung nakakalimutan mo yan, mas mahaba ang oras mo talaga sa ibang bagay. Alam natin yan kahit saan na hindi sa salita ng Diyos, mas maririnig mo yung ingay ng mundo. At kakaiba po ang ingay ng mundo. Ilalayo tayo yan sa katotohanan. Amen po ba? Pwede ba nakpakan natin ng Lord? So, let's proceed sa ating pangalawa. Asa po, expect scoffers but stand firm. Expected na yan, na may mga tao talaga na manunuluya sa atin. Alam niyo po ba yung mga dating kanta? Alam ba tayo yung Alleluia, niloloko nila na nagtitinda daw ng luya. Ayun ano? Na pataas-taas daw ng kamay na mga Kristiyano ay parang baliw. Ayan ano? Marami talaga nanunuluya sa atin. Na sabi, ba't ganyan kayo mga Kristiyano? Lagi na lang kayo puro pag-ibig. Hindi naman nakapatawad yan tao na yan. Bakit pinapatawad mo pa rin? Yung tao na yan, yung pamilya mo, iniwan ka. Nagkagulo kayo, bakit hindi ka na lang humanap ng iba? Bakit sinasabi pa rin na dapat maayos ang lahat? Di ba? Laging kontra ang mundo sa itinuturo ng Biblia. Amin po ba? Kasi may mga tao talaga na ayaw maniwala. Ayan, binukas na pala. Sige. At ang tawag sa kanila ay scoffers. Sabi niyo nga po, scoffers. Scoffers. Ayan, pag sinabing scoffers, ito yung mga nanunuya. So, ano nga ba sila o sino sila? A scoffer is a person who mocks. Ayan, pag sinabing mocks, who ridicules or shows contempt towards something or someone often in a way that dismisses or disrespects it. Ibig sabihin, ang gawain talaga ng scoffer, kahit alam niya tama, babastusin ka. Eh, yung pinaka-mabilis na word, sila ay babastusin nila at tawag doon, bibigang walang halaga nila kung ano yung pinanampalatayanan yung pinangahawakan. Amen. Ang tanong ko ngayon, sino na yung may nakasaban nito? Wala pa? Ayan, so ito yung preparation nyo kapag kayo ay naka-encounter. So sabi yan, in a biblical or moral sense, pag sinabing scoffer is someone who openly makes fun of truth. Sabihin yung katotohanan, pinagtatawanan. Sabi nga pinagtatawanan din yung wisdom o yung mga moral. Kung anong ginagawa mo tama, tatawanan ka pa. Makahirap ka dyan. Ito gawin mo, mabilis lang. Kahit mali, at least napapadali yung trabaho. Ikaw dyan, ginagawa mo yung tama, hirap na hirap ka, pawis na pawis ka. Kaya gamitin mo. Talagang tutuyahin ka pa. Pare, diskarte kailangan, diskarte. Diba? Ganun ang mundo eh. Kahit nakakapanlamang, pero sabihin, basta diskarte yan. Pero diba sinabi ng Lord, ano man ang gawin mo? Kumakain ka nga, umiinom, gawin mo ito sa Panginoon. So kapag nandadaya ka pa doon, para sa'yo ito. Nalalamang ako. Diba? Hindi eh. Kahit nahihirapan ka, basta tama. Gawin mo para sa Panginoon. Amen po ba? So sabi na pinagtatawanan nila ang moral instruction. Not just ignoring it, but treating it with scorn. They don't just disagree. They belittle and sneer at it. So iba talaga ang mga ugali ng mga taong ito. Mahirap, kapatid sabi ko sa inyo, mahirap pakibagayan. Mahirap harapin ang mga taong ito. Pero sinabi nga dyan, expect natin sila. Expect natin sila, lalo na ikaw ay ngayon ay gusto mong lumago. Gusto mong magpatuloy sa Panginoon. So sige, tuloy pa natin, ate. Sige po. Yan, reasons scoffers exist. Una, basahin nga po natin 1, 2, 3. They follow their own sinful desires. Bakit nga pa sila ganon? Dahil gusto nila lang sundin o gawin ang kanilang mga makasalanang pagnanasa.
Amen. Kaya nga pag may mga tao, sinabi mo, tara, simba tayo. Ikaw na lang, wala akong time dyan. Di ba, sasabihin pa nga nila, minsan, ayoko dyan kasi masusunog ako dyan. Di ba? Kasi alam nila, yung ginagawa nila, kasalanan. Kaso nga lang, ayaw nilang bitawan. So, their lifestyle drives their beliefs. They don't want to be accountable to God, so they deny or mock the idea of judgment. Kasi dito sa panahon ni Peter, tinuturo nila na magbabalik ang Panginoon. At sa pagbabalik ng Panginoon, kasama doon yung tinatawag na judgment. Amen po ba? Kaso nga lang yung mga scoffers na to, ayaw nila maniwala doon. O ayaw nila paniwalaan yun. Bakit? Kasi alam nila, guilty sila pag nangyari. So kung ikaw, uri ka ng scoffer, dahil alam mo mali yung ginagawa mo at alam mo na may kaparusahan, isa lang bagay ang gagawin mo para hindi yun mangyari. Ano yun? Huwag mong paniwalaan ang katotohanan. Pero ang mahirap po, kasi itong mga scoffers nito, sila ay, ang tinatarget nila yung mga mananampalataya. Bakit? Kasi gusto nilang mahikayat yung mga yun. Amen po ba? At hindi po yan na bago sa panahon natin. Amen po. Kaya, maging handa po tayo. Sige po, ate, meron pa. Pangalawa, they question God's promises. Kasi sinabi dyan na ang Lord magbabalik. Ngayon, sinasabi nga nila na kung babalik ang Diyos, bakit hanggang ngayon di pa siya bumabalik? Bakit hanggang ngayon nag-aantay pa rin kayo? Amen po? Sabi na, ang tagal na. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang Diyos. Ang sasabihin pa nila, ibig sabihin, wala nang babalik. Amen? So, mahirap po yan. Kaya nga sabi no, they say, where is the promise of His coming? Because they see that the things in the Word have been continuing as usual since creation. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Tinitingnan nila na wala namang pagbabago. Ganun pa rin, talamak pa rin ang kasalanan. Kaya sinabi nila sa sarili nila, hindi totoo. Wala pa rin. Amen po ba? So this is a deliberate attempt to undermine the hope of believers. Ano sabihin? Ito daw talaga ay sinasadya nila na kanilang ina-attempt na yung ating pag-asa ay talagang mawala o maliitin. Amen po. Mga kapatid, I pray na itong pinag-aaralan natin ngayon ay hindi natin tawag doon, baliwalain. Huwag natin sabihin na parang hindi ko makuha. Diba? Kasi haharap at haharap tayo sa mga ganitong uri ng tao. Pero ang kailangang mauna o ang kailangang maghari ay yung liwanag na bibit natin. Hindi yung panunuya nila. Amen po ba? May pangatlo pa? They ignore God's past acts of judgment. Anong sabihin na talagang binabaliwala nila kung ano yung narinig na nila na judgment ng Lord nung una. Sabi nga nila, no, Peter says they didn't forget that God once destroyed the world with the flood. Kinakalimutan nila o ayaw nilang isipin yun na minsan na dinusgahan ng Diyos, no? Dinestroy ng Lord ang mundo sa pamamagitan ng baha. May naniniwala pa sa inyo na nangyari ang baha? Ang panahon ni Noah? Dapat maniwala tayo. At sabi nga doon na si Noah at ang kanyang pamilya ang siyang naligtas. At sinabi nila na if God judged the world before, sabi nga kung ang Diyos ay talagang hinatulan na ang mundo dati, isa pong sigurado, He can and He will. Do you believe that? Kung ginawa na ng Diyos dati, sigurado, kung sinabi niya na magbabalik siya at huhusgahan ng mundo, gagawin niya yun. At ayun po yung ayaw paniwalaan ng mga scoffers. Kasi ayaw nilang iwan po ano yung makasalanang gawain nila. Scoffers choose to ignore this history because it challenges their worldview. Talagang nilalabanan nito ang kanilang pananaw sa mundo. Imbis na itong bagay na to yung judgment ng Diyos, ang sa kanila through repentance, nilalabanan nila. Bakit? Kasi ayaw talaga nilang magbago.
Kaya po mahirap talaga kapag ang puso ay matigas na. Mahirap talaga kapag ang puso ay hindi handang magpasakop sa Diyos. Magiging scoffers ang tao na yun. So basahin po natin yung naka-italic sa baba. 1, 2, 3. Don't be shaken by mockery or doubt around you. The fact that people scoff at God's promises is actually a sign that His word is true. He said this would happen. Mga kapatid, huwag daw tayong ma-shaken kung ano man ang mga mockery na naririnig natin tungkol sa ating pananampalataya. Magpatuloy ka lang. Amen po ba? Kasi ang katotohanan kung bakit may mga taong nanuluya sa atin, kasi merong katotohanan. Totoo ang salita ng Diyos, at kung paano nga nila ito nilalabanan, hindi ito makakapigil sa mangyayari sa sinabi ng Diyos. Amen po ba? Kung ano ang sinabi ng Diyos, ayun ang magaganap. Kaya, kanino tayo makikinig? Sa sinabi ng Diyos. Hindi sa sinasabi ng kung sino bang tao. Amen po ba? Sige, sa pangatlo po tayo. Yan. Basahin po natin. 1, 2, 3. God's past actions guarantee His future promise. Yan. So, if God has acted in history before, He can and will act again. Say amen. Amen. Ayun po ang kailangan natin pinangahawakan. Kung kumilos ang Diyos dati, siguradong kikilos din siya ngayon. Kaya kung anong sinabi ng Diyos, gagawin niya. Di ba nabanggit natin kanina na ang ating Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao? Do you agree? Do you believe? Kaya kung anong sinabi ng Diyos, kaya nga sa preaching, hindi tayo dapat puro God's love lang. Dapat binabanggit ko rin yung God's judgment, yung God's wrath. Amen? Kasi kung puro tinuturo lang natin tungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos, ang mga tao hindi nagiging aware na ang Diyos, judge din siya. At judge siya. Kung sino ang hindi sumampalataya, kung sino ang ayaw tumalima sa Kanya, Kanyang kahatulan. Amen? Kung may pangako siya na gagawin niya ang lahat ng pagpapala, bibigyan niya sa atin, meron din siyang pangako na gagawin niya ang pag-judge sa mundo. Kaya kung gano'n siyang tapat sa pangako na yun, sa kabila, gano'n din siyang tapat na gagawin ang pangako niya sa paghahatol niya sa mundo. Amen po ba? Kung paano niya ginawa noon, gagawin niya ngayon. Kaya, maging maingat ka kung kanino ka makikinig. Just because judgment hasn't happened yet, doesn't mean it won't. It means God is being, ano daw po? Patient. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Alam niyo po, isa sa laging we should be grateful ay yung mga time na we fall short sa harapan ng Diyos. Salamat dahil ang ating Diyos ay mapagpasensya. Ang ating Diyos ay mapag-unawa. Sabi nga no, abounding in love, full of mercy. Kasi kung hindi siya ganon, kung hindi mapagpasensya ang Diyos, baka kulit mo. Patay. Ang kulit mo, pinagaling na kita, bumalik ka pa. 10 times. Pero God is patient. God is good. Amen po ba? Isa sa bagay kung bakit hindi niya pa agad ang judgment. Kasi pagpasensya siya. Sabi mo nga, gano'n ka mapagpasensya sa katabi mo ngayon? Tingnan mo yung katabi mo. Gano'n kahaba ang pasensya? Alam niyo ba kasama sa fruit of the Spirit yan? Sa King James Version, ang tawag doon, ang translation ng patience ay long suffering. Amen? Bakit? Kasi ang Diyos, ganun siya eh. Mapagpasensya siya. Kaya naman, hindi niyo pa binababa ang judgment. Kaya naman ito mga scoffers, sana yung nakikita nila. Kung bakit hindi pa nagaganap kasi hindi ka pa nagbabago. Kaya hindi pa nagagawa yung judgment kasi hindi ka pa nagpapasakop sa Diyos. Kasi kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaso anong nangyayari sa kanila, hindi nila nakikita yung grace ng Lord yung love people. Nakita pa rin nila yung sarili nila. Amen. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, sana lagi natin makita why judgment ay hindi pa nangyayari because God is patient.
Kaya kapatid, pagpasensyahan mo rin yung katabi mo. Pagpasensyahan mo yung mahal mo sa buhay. Pagpasensyahan mo yung mga tao na sa paligid mo. Amen? Huwag mo silang husgahan. Huwag kang mainip na parang, Hindi. Kung ang Diyos, mapagtiis, mapagpasensya, dapat tayo din. Amen po ba? Huwag mo pag-pray na, Lord, Lord, ano mo siya? Patuloy mo. Hindi. Lord, dumating sa kanyang sabihin mo ng kaligtasan. Amen po ba? So, that's why judgment hasn't happened yet. Kasi ibig sabihin, God is patient. Sabi doon, remember that God's track record is perfect. Ano sinasabi dyan? Kung babalikan natin ang salita ng Diyos, kung ano sinabi ng Diyos, lahat nangyayari. Ano bang pagpipigil ni Satanas? Ano bang hindi pagsunod ng tao, hindi napipigilan ng plano ng Diyos. Kapatid, mangyayari at mangyayari. Kahit ikaw o ako, wala makakapigil. Kaya kung alam mo wala makakapigil, ito na sasabihin ko sa iyo, sumabay ka na. Huwag kang magpahuli at huwag ka rin namang hindi sumama. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, sumabay ka na. Sumabay ka na. Kasi guarantee na mangyayari ko ano kasi. Amen po ba? Every promise He has made has come true in His time. May sariling oras. Kaya huwag mong madaliin. Amen po. At ayun ang nasa number 4. Yan. Pakpakan natin ang Lord. Last point na. Yan. Pero alam ko may nakukuha tayo. So, kaya natin sinasabi na, basahin natin ang malakas. 1, 2, 3. God's timing is not like ours. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, Lord, ang timing mo ay hindi timing ko. Lord, ang timing mo ay hindi timing. Kaya magdaan tayo kapag alam ko, maraming kailangan marinig ko ngayon yan. Kasi naiinip na tayo, nawawala tayo ng pag-asa. Pero hayaan mo, kasi may time ang Lord para sa'yo. Pag dumating yan, wala makakapigil para sa'yo. Amen? So, God's timing is not like ours. Anong sinabi niya, no? With the Lord, one day is like 1,000 years. And 1,000 years like one day. What does it mean? Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos natin, hindi siya bound ng time. Amen po ba? Ibig sabihin, labas siya sa oras. Kaya ang Diyos natin, unlimited siya. Amen po ba? All-powerful siya. Kaya kapag kumilos siya, hindi yan siya kikilos kung kailan gusto. Hindi siya kikilos na parang inuutosan mo siya. Okay? Kikilos ang Diyos kung kailan niya gusto. At kung ano yung pagkilos niya, ayun yung perfect timing. Kaya yung mga taong ito nagsasabi na hindi mangyayari yan, nababalik ang Diyos, hindi mangyayari yan, yung mga parusa na sinasabi nyo, sinasabi lang nila yun. Pero wala silang magagawa kapag dumating na yun. Amen po ba? Wala mga pagsabi, napakatagal na! Hindi pa rin nangyayari. Kaya nga sinabi yan kapatid, ang isang araw ay pwede 1,000 taon sa Diyos. At ang 1,000 taon ay isang araw na sa Diyos. Anong ibig sabihin yan? Any moment, pwede mangyari. Amen po ba? Kaya, alam nyo, sa tuwing marinig natin yan, dapat maging proud din sa atin yan. Na kapatid, kung mayroon pa talaga tayong mga kakilala, no, na o kamag-anak, mahal sa buhay na wala pa sa Lord. No? The day of salvation is now. Ito rin dapat yung nagtutulak sa atin na any moment, anytime, pwede dumating ang Panginoon. So dapat, ginagawa natin kung anong dapat natin gawin bilang mga disipulo ng Panginoon. Amen po ba? So next, God sees the big picture. Di ba sinabi sa salita ng Diyos, He is the Alpha and Omega. So kapag sinabing Alpha and Omega, siya ang simula at ang wakas. Ibig sabihin, alam na ng Diyos lahat. Ulitin ko, makita na ng Diyos ang lahat. Amen. Ginawa na ng Diyos ang lahat. Amen.
Kaya kung anong sinabi niya, alam niya yun. Kaya nga sinabi niya, God sees the big picture. He is never late. He is always on time. Ano daw? He is never late. Kaya huwag mo sabihin, Lord, wala ka pa rin. Lord, anyere, anong oras na? Wala pa rin ang trabaho. Wala pa rin ang pambayad sa mga ano. Hayaan mo na. Trust God. Sabi nga habang nag-aantay ka, actually, pag nakapokus ka dun sa problema, kapatid, makakalimutan mo na ang dami na pala pinapadala ng Lord na blessing habang, di ba? Lagi kong example dyan, yung sino yung pag bumiyahe ka. Halimbawa, bumiyahe ka papuntang Baguio. Ayan, sino rin nakakarating na ng Baguio? Di ba kapag bumiyahe ka, kapag ikaw ay naiinip, iniisip mo na agad, ang tagal naman ng biyahe. 8 hours. Ayan, sino rin? Mas malupit doon, ilang sila Lord? Ilang araw? 13 hours. So pag ikaw nasa isip mo, haba ng oras, tagal-tagal. Di ba? Ay inip ka. Pero kung yung view habang nagtatravel ka. Wow! Ganda naman dahil ito. Tapos nag-traffic. Kapatid, bibigyan ko kayo ng tip pag traffic. Para di kayo mainip. Tingnan nyo yung mga magagandang sasakyan. Kahit traffic. Uy! Ang ganda sasakyan na. Pero huwag nyo sabihin, ang pangit kasi yung katabi. Yung sabihin, tingnan nyo yung beauty ng mga pinagdadaanan natin. Amin po ba? Kasi along the way, ang daming blessing ang binibigay sa'yo ng Lord. Pero hindi pa yun talaga yung blessing na bibigay natin this time. Amen po ba? Kumbaga mga ano yun eh, common blessing. Amen? May hininga ka pa. Wala kang sakit. Kumaka. Amen po ba? Pero kapag nakapokus ka kasi dun sa gusto mo agad, nakakalimutan mo nyo yung everyday blessings. Amen? Pero kung tinitingnan mo yun, wow, pag dumating ka na dun, sa iyo, Baguio ng buhay mo yan. Sa Bicol ng buhay mo, mas ma-appreciate ko. Lord, salamat po. Dahil alam ko, bago dumating to, I'm so much blessed. Amen po ba? Kaya na dumating na ako dito, Lord, wow, yung pakiramdam ko, hindi na nabigla na ako pinagpala mo. Kundi ako ay mas namangha. Bakit? Kahit kailan hindi ka nagkulang sa pagpapala sa akin. Lord, kaya nga, always, sabihin mo ngayon, Lord, you are never late. Because I know you are always on time. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. But then, ito ay hindi po sa promise doon, kundi tungkol naman ito sa pinag-usapan sa God's judgment. Amen? Balik tayo. Kaya naman, huwag ka makinig sa mga scoffers. Huwag tayo makinig sa mga taong hindi naniniwala. Bakit? Kasi hindi sila Diyos. Wala silang kapangyarihan na tuparin kung anong sinabi nila. Pero ang ating Diyos may kapangyarihan na tuparin kung ano ang sinabi niya dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. At gagawin niya ito dahil siya rin ang Diyos na tapat. Amen po ba? Kaya naman, God sees the big picture. He is never late. He is always on time. Kaya nga, the delay is not because God is slow, but because He is merciful. So, gusto kong basahin, saglit. Lalabasan ako dito sa ano. Actually, ito yung isa sa paborito kong verse sa sabi nito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understands slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Pilit ka nga kapatid. Nakakabaka mo ngayon yung puso mo. Tumitibok ba? Sabi mo ngayon sa oras na ito, salamat Lord. Kasi ito, dahil kung ako ay wala sa iyo, binibigyan ako ng pag-asa. Bumalik sa iyo. Sige po, dilat na tayo. Ganun din. Kung sino man na nakikita mo ngayon na hindi na nanampalataya sa Diyos at sila ay buhay pa, because God want them to come to repentance. Kaya mapagtimpi ang Lord, matiisin ang Lord, hindi niyo pa binababa ang judgment niya, kasi ang katotohanan,
Gusto ng Diyos lahat ng tao kasama na sa piling niya. Amen. But then, the heartache of God, because marami pa rin mga tao ang hindi siya pinipili. Yes. Pero hindi ibig sabihin nun na nawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya nga sinasabi, no? Yung sinabi kanina, ang pag-ibig ng Diyos ay bago, araw-araw. But then, some people choose ang pag-ibig ng mundo. Pero, naging impatient pa ang Diyos? Hindi. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik because His love remains. Amen po ba? Hindi nagbabago sa lahat, kaya gusto niya ang lahat ng tao ay maligtas. Amen po? Kaya nga sinabi niya, this desire is that none should perish. Kaya kapatid, huwag na huwag natin isipin ang ating Diyos, masaya siya pag meron na pupunta sa impyerno. Alam niyo, dumating din sa kaisipan ko na yung sinabi sa salita ng Diyos, kung may isang kaluluwa na bumalik sa Kanya, nagkakasayahan sa langit. Alam niyo yun, iniisip ko, ano naman kaya ang puso ng Diyos kapag may isang kaluluwa na pupunta sa impyerno? Sa tingin niyo ba natutuwa ang Diyos? Sa tingin niyo ba masaya ang Diyos? Hindi. Ako, kung ako tatanungin, nagdamhin ko, sobrang nalulungkot ang Diyos. Bakit? Sa verse na yan, sinabi kanina, ayaw niyang mag-perish o mag-perish lahat. Ang gusto niya, all will come to repentance. Diba? Ganoon mapagmahal ang ating Diyos. Kaya naman, siya ay patient. Sabi nga niya, nabasahin natin, waiting is not wasted time in God's plan. Every moment is an opportunity for people. Kapatid, ang kailangan maunawaan ng mga stoppers ng bagay na yan, mahal sila ng Diyos. Kaya hindi pa nangyayari kung anong sinabi ng Diyos. At ang tanong ngayon, who will tell them that? Sabi mo nga, ako. To that person. Amen po ba? Ayun ang kailangan natin ipahayag sa kanila. Sa kanila, magpatuloy ka sa buhay Kristiyano mo. Sa kanila, magpatuloy ka. Dahil sa mga dinadaanan mo pagsubok, manatili ka sa Diyos. Bakit? Ikaw din ang gagamitin ng Diyos para sa mga tao ngayon. Hindi man sa lahat sila mananiwala yung kaisipan na meron at meron. Kaya napakahalaga na tinatayuan mo ang pananampalataya mo, tinatayuan mo ang pagiging Kristiyano. At napakahalaga na matalino ka kung sino ang mapakitan mo. Amen po ba? Meron po ba tayong natutunan? So, Peter's message in this passage is clear. Una, don't forget God's Word. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan ang salita ng Diyos. Pangalawa, do not listen to scoffers. Sabi mo sa katabi mo. At pangatlo, remember that God's timing is perfect and His delay is an act of mercy. Tandaan natin yan. Perfect timing kapag ang Diyos ang kumigos. At kung meron mang hindi pa nangyayari ngayon dahil ito ay sa awa ng Diyos. Amen po ba? So meron akong nilagay niya sa ulit. Ando doon na ulit. Ang bilis. Ayan. So basahin natin. Basahin natin na may tawag doon pangunawa. Basahin natin na mayroong tawag doon commitment. Sige, 1, 2, 3. We belong to Him, must continue to live faithfully and ready. Use this time to prosper because God's patience means salvation for many. Kapatid, ikaw pa rin ang gagawin mo.
Kaya kung mapapadala ka sa kanila, paano na lang sila? Paano ka rin? Pero kapag nanatili ka, praise God, may mga kaluluwa na may kayat ka sa Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po manalangin. Hallelujah. Maraming Diyos, salamat po sa iyong reminders sa aming kawagan ito. Nasa kabila, Lord God, na marami kaming narinig ng mga kasinungalingan. Marami kaming narinig, Lord God, ng mga bagay na gusto kaming pahinain sa aming pananampalataya. Mga narinig namin, Lord God, ng mga salita, Lord God, na sinasabi na hindi katapat. Mga narinig namin na sinasabi, Lord God, na hindi na kami makakaahon, Lord God, na hindi ka nababalik. Lord, sa oras na ito, sinira mo ang lahat ng yan. At binibig mo sa amin, Lord God, yung strong faith na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong sinabi at ikaw ang Diyos na makapangyarihan na gagawin mo kung ano ang iyong sinabi. Lord, ang siyang dalangin ko sa bawat kapatiran, maging sa buhay ko, sa lahat sa amin dito. Lagi mo kami, Lord God, na patatagin sa aming buhay pananampalataya. Na lagi namin, Lord, panghawakan ng iyong salita. Hindi lang namin, Lord God, basta panghawakan. Bakos, Lord God, ito ay aming aralin. Aming, Lord God, bigyang halaga. Aming, Lord God, lakaran. Dahil, Lord God, napakarami, Panginoon, sa mundo ngayon na ang salita mo, Lord, ay hindi pinapahalagahan. Kaya naman sa buhay namin, Lord God, sa oras na ito, bigyan mo kami, Lord, ng kalakasan. Bigyan mo kami ng kaunawaan na lahat kami bumalik, Lord God, sa iyong salita na siyang katotohanan. Hallelujah. At Lord, salamat din po sa iyong paalala. Na kaya, Lord, hindi pa nangyayari kung ano ang mga binabanggit mo sa iyong salita. Dahil, Lord, sa pag-ibig mo sa iyong mga nilalang. Na ang nais mo, Lord God, ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, ang mga taong ayaw kumilala sa iyo, ang mga taong nire-reject ka, Lord, ay dumating ang time, they will come to repentance. Dahil ang gusto mo, Lord God, ang tao, Lord God, na mag-perish, Lord God. Lord, salamat po dahil napakabuti mo. Sa kabila, Lord God, na maraming tao, pag sa buhay namin dati, Lord God, eh hindi ka namin pinapansin. But then, nandito kami ngayon dahil sa biyahe na ito. Kaya naman, Lord, mapahalagan namin ang sinabi mo na hindi pa nangyayari yun. Dahil, mapagpasensya ka. At gagamitin namin, Lord, ang opportunity na yun. Na sa buhay namin, nabitbit namin ang katotohanan ng iyong salita. Ito rin, Lord God, ang ihahayag namin. Upang ang sino man tao, Lord God, na makapakinig nito, dumating sa kanila ang pananampalataya. Totoo po, Panginoon, mayroong mga taong ayaw. Pero alam namin, Lord God, meron at meron. Pag ikaw ang kumilos, walang pusong matigas. Pag ikaw ang kumilos, Lord God, na hindi mo kayang i-turn upside down. Sa salita, kailangang kumilos. Ano sa bawat isa sa umagang dito? Yes, may mga but then, Lord, yes, because mayroong mga witnesses. At ayun, Lord, ang mga anak mo. Kaya we will stand as witness. We will preach the gospel. At so sinabi mo, Lord, we will make disciples of all nations. At ito, Lord, opportunity hanggat ikaw ay hindi pa bumabalik. Thank you, Lord God. First time magang ito about sa at kung anong ginagawa mo at kung ano pang gagawin mo. Salamat. Sa iyong lahat ng pabulit parangal, aming dakila, banal na kapangyarihan Diyos. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ang ating po na